Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 11:21. Halos lahat ay tinatalakay ang tagumpay ng Diyos ng digmaan sa Northampton. Maging sina Zoe at Emma ay pinagchichismisan ito. Hindi nila akalain na ang labanang ito ay nangyari sa kanilang tinitirhan. I wonder kung anong klaseng tao ang God of War. Isa ba siyang mabuting asawa? Isang mabuting anak? Isang mabuting ama? Humalaklak si Zoe. Agad na sumagot si Levi, syempre siya nga. Sa simula, alam na ni Zoe ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, lumitaw si Damian. Nang sumunod na mga araw, bumalik sa normal ang lahat. Tahimik na ngayon ang mga puwersa mula sa buong mundo. Nagbayad sila ng napakalaking halaga para sa kanilang huling pag-atake sa pamamagitan ng pagpuksa sa kanilang hukbo. Bukod dito, wala sa daang elite na manlalaban ng Saga Leaderboard ang muling nabuhay. Masyado siyang makapangyarihan. Kahit alam natin ang kahinaan niya, wala tayong magagawa. Ang katapangan ni Levi ay nagdulot ng kawalan ng pag-asa sa iba. Hindi tayo pwedeng sumuko ng ganito. Isang pagkakataon na alam natin ang kanyang kahinaan. Kailangan nating humanap ng paraan. Tumanggi pa ring sumuko ang mga puwersa sa ibang bansa. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating taon. Sa ngayon, humongous na ang tiyan ni Zoe. Sa 3 buwan, oras na para sa kanyang panganganak. Sa panahon ngayon, walang magawa si Zoe. Kahit anong gawin niya, nasa tabi niya sina Levi at Emma. Lumipas ang mga araw, mas nag-aalala at nababalisa si Levi. Parehong nag-aalala ang pamilya Lopez at Black sa kalagayan ni Zoe. Isang araw, dumating si Meredith at iba pa sa Northampton. May 3 buwan na lang si Zoe bago mag-labor. Kailangan mong ipadala siya sa ibang bansa hanggang sa ipanganak ang sanggol, sabi ni Meredith. Sa panahon ngayon, mas maraming mayayaman ang mas gustong manganak sa ibang bansa. Ang mga dahilan ay ang hangin, ang kapaligiran, ang mga tao, at ang mga medikal na pamantayan sa ibang bansa ay mas mahusay. Maging ang maraming mayayamang celebrity ay nagsilang ng kanilang mga anak sa ibang bansa. Well, salamat kay Logan, nakapag-ayos na kami sa ibang bansa. Hihintayin namin ang pagsilang ng sanggol na may pinakamahuhusay na doktor at kagamitang medikal, sabi ni Aaron at Caitlin. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Levi. Hindi ba sila masyadong melodramatic? Ano ang maganda sa ibang bansa? Bakit kailangan niyang ipanganak ang sanggol sa ibang bansa? Wala pa akong narinig na masama tungkol sa panganganak ng sanggol dito. Ang mga aksidente ay nangyayari sa lahat ng dako. Mas matalino ba ang mga sanggol na ipinanganak sa ibang bansa? Paano kaya iyon? Ito ay kalokohan. Hindi ako sang-ayon dito. Kailangang ipanganak ang aking anak kay Erodia. Hindi tayo pupunta sa ibang bansa, mariing tanong ni Levi. Gulat na napatingin sa kanya si Meredith. I'm sorry, pero wala kang masabi dito, she uttered, kahit alam niyang si Levi ang boss ng Morris Group. Ang katotohanan na ang Morris Group na ngayon ang target ng Garrison clan ay humahadlang na sila ay nasa krisis. Bukod dito, ang pastahan na ginawa ni Levi sa angkan ng Garrison ay pinabayaan ang kanyang katayuan bilang boss ng Morris Group ay talagang walang silbi. Ni ang mga Lopez at Black na pamilya ay hindi nag-iba kay Levi. Tinapik-tapik si Levi, bumulong si Aaron, may sasabihin ako sa iyo. Sa lalong madaling panahon, ang sanggol ay ipanganak. May tanong ako para sa iyo. Magtanong ka, tungkol ito sa apelyido ng baby. Pagkatapos ng pag-uusap, napagpasyahan naming sundin ng sanggol ang apelyido ng ina, Lopez. Wala ka namang laban, di ba? Sambit ni Aaron. Oo, kailangang kunin ng sanggol ang apelyido ng kanyang ina. Ang sanggol ay hindi dapat isa sa mga Garrison, kahit na magtatrabaho iyon na ang sanggol ay dapat isa sa mga itim. Nabuo ang isip ng lahat. Hindi ka tatutol dito, di ba? Tanong ni Caitlin. Napatingin si Levi kay Zoe. Basta pumayag si Zoe, hindi ako tatutol, lalagyan ng nobela. Hindi ako sang-ayon dito. Dahil kasal ako kay Levi, ang sanggol ay dapat na isang Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:22. Ang matatag na paninindigan ni Zoe ay ikinatuwa ni Levi. Nakatayo siya sa gilid ko. Sige, naayos na niyan. Ang aking anak ay maaari lamang maging isang Garrison. Hindi ko hahayaang may magpalat ng apelyido ng anak ko.
Nag-iayalong tingin si Levi sa iba. Levi, hindi naman parang may choice ka. At saka, malapit na ang taya mo sa Garrison clan. Hindi mo nga alam kung mabubuhay ka pa, kaya bakit mo pa aalalahanan ang apelyido ng anak mo? Pinapalitan namin ang apelyido ng sanggol para sa kanilang kapakanan. Sila ay walang kompromiso. Zoe, mag-impake ka na. Pupunta kami sa ibang bansa. Ginawa ni Logan ang lahat ng kaayusan na hindi maayos, udyok ni Caitlyn. Para masiguradong ligtas na maipanganak ni Zoe ang bata, ilalabas nila ito ng bansa. Hindi ko hahayaang umalis ng bansa si Zoe. Maaalagaan namin siya ng nanay ko. Desidido si Levi. Sa panimula, gusto niyang ipanganak ang bata sa Erudia. Pangalawa, napanood pa rin ng marami si Zoe. Sa sandaling siya ay nasa ibang bansa, siya ay nasa panganib. Bagamat tiyak na paprotektahan siya nito, ayaw pa rin niyang malagay sa anumang anyo ng panganib. Kailangan niyang tiyakin na ligtas siya at maayos. Anak natin siya, wala kang choice sa bagay na ito. Ako mismo ay isang doktor. Totoo naman na mas maganda ang medical standards sa abroad kaysa sa bansa. Huwag mong subukang ipilit kung hindi man. Parehong naninindigan sina Aaron at Caitlyn. Samantalang si Zoe naman ay tahimik. Ang kanyang priority ay ang maipanganak ang kanyang sanggol. Wala siyang pakialam na gawin ang pinakamabuti para maipanganak ng ligtas ang sanggol. Kaya naman, hindi niya tinanggap ang ideya ng pagtungo sa ibang bansa. Bukod dito, si Caitlyn ay isang doktor, kaya pinakinggan niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang aking paninindigan ay nananatiling pareho. Si Zoe ay hindi pupunta sa ibang bansa, anong mali? Ganyan ba kakulit ang mga medikal na pamantayan sa Erudia? At saka, kilala ko si Benny Quinton. Hihingi lang ako ng tulong sa paghatid kay Zoe, giit ni Levi. Ito, ang kanyang mga salita ay natigilan kay Caitlyn at sa iba pa. Ito ay totoo. Kilala niya si Benny bilang boss niya ng Morris Group. At saka ang laki na ng tiyan ni Zoe. Hindi makabubuti na maglakbay pa siya ng mahabang panahon, patuloy ni Levi. Tama siya. Nanay, tatay, dito ako ipinanganak. Hindi naman ganoon kalala. At saka, marami siyang kakilala na may kakayahan. Maging si Zoe ay nakatayo na rin sa gilid ni Levi. Pangunahin ito dahil binanggit ni Levi si Benny, na siyang pinakadakilang doktor sa buong Erudia. Sige, susundin namin ang plano mo. Pero Levi, binabalaan kita. Mas mabuting ibigay mo ang pinakamaganda sa aking anak. You have to be by her side every single moment, babala ni Aaron sa seryosong tono, lalagyan ng nobela. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iiwan si Zoe, kahit isang segundo. Hindi ko kailangan na sabihin niya sa akin iyon. Walang paraan na tretuhin ko ng masama si Zoe. Kung tutuusin, imposibleng tretuhin ko siya ng masama. Levi, may kailangan akong itanong sa'yo. Halos oras na para sa iyong taya sa angkan ng Garrison. Paano ka mananalo sa taya? Binigyan ka nila ng 4 na kondisyon, ngunit alin ang maaari mong makamit? Akala ko ay makumplito mo ang kondisyon ng negosyo, ngunit ngayon, ang Morris Group ay nasa kritikal na kondisyon. Paano ka lalaban sa angkan ng Garrison? Binato siya ni Aaron ng mga tanong. Nang marinig iyon, namula ang mukha ni Zoe. Ang oras ay tumatakbo, ngunit si Levi ay tila walang ginawang paghahanda para dito. Tanggap na ba niya ang pagkatalo? Huwag mong alalahanin ang iyong sarili sa angkan ng Garrison. Ito ay isang maliit na bagay. Sa ngayon, dapat nating abangan ang pagsilang ng sanggol. Ang walang pakialam na ugali ni Levi ay ikinagalit ng iba. Hindi niya talaga iniisip si Zoe. Kung ano ang isang pagkabigo. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ng lahat ay pagkabigo para kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:23. Bakas sa mukha ni Zoe ang pag-aalala. Ano ang susunod na gagawin ni Levi? Paano siya aahon laban sa angkan ng Garrison? 1 taon na ang lumipas, ngunit walang ginawa si Levi bilang paghahanda. Sa halip, tila lumalala ang sitwasyon ng Morris Group. Nakatitig kay Levi, nagtanong sina Meredith at Robert, kapag oras na ng araw ng taya, hindi ka makakatakas, hindi ba? Mukhang posible iyon. Baka iwan mo ang asawa at anak mo. Mukha kang ganyang klase ng tao sa akin. Dagdag ni Harry. Ngumiti si Levi. Paano ito posible?
Sinabi niya noon na paprotektahan niya si Zoe habang buhay. Hindi siya natinag, kahit na nakita niya ang pinakamagandang babae sa Oakland City. As ganyan, imposibleng iwan niya si Zoe. Lahat tama. Titingnan natin kung aayusin mo ang usapan o susubukan mong tumakas pagdating ng panahon, ang panunuyan ng iilang tao. Sa isang meeting room sa Navy base ng Raysonia ay ilang tao na may iba't ibang kulay ng balat. Sila ang higit na nasusuklam kay Levi. Total, natalo sila ni Levi minsan. Mula nang malaman nila ang mga kahinaan ni Levi ay nagsasaliksik na sila ng mga paraan para matalo siya. Sa madaling salita, hanggat nabubuhay si Levi, hindi sila makapagpahinga. Ginugulo nila ang bawat sandali ng kanilang paggising sa pagnanais na mapatay nila siya. Ang mga kahinaan ni Levi, sina Zoe at Emma, ang kanilang target. Ang Diyos ng digmaan ay nasa Erodia, at hindi natin siya matutugunan ng isang daliri doon, hindi pagkatapos kung paano niya nalipol ang ating buong hukbo noong nakaraan, buntong hininga ng isang tao. Maliban na lang kung makakahanap tayo ng paraan para maakit ang Diyos ng digmaan palayo sa kanyang lupain, wala tayong magagawa. Pero paano natin siya maakit? Malapit ng manganak si Zoe. Maliban kung mayroong isang bagay na lubhang apurahan, ang Diyos ng digmaan ay hindi kailanman aalis sa lugar. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang lahat. Sa wakas, napalingon silang lahat kay Tenichi, ang military strategist ng Raysonia. Hindi lamang ang tao ay may kakayahan, ngunit siya rin ay isang napakatalino na strategist. Sa sandaling iyon, ngumiti si Tenichi. Agad, alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon. Malinaw na may plano si Tenichi. Kung walang emergency, gagawa tayo. Pipilitin natin ang Diyos ng digmaan na umalis kay Erodia. Ang lahat ng iba pagkatapos nito ay magiging isang piraso ng cake. Magpapadala kami ng susando kina Zoe at Emma. Kapag tapos na iyon, maaari nating i-blackmail si Levi Garrison. Ang kanyang mga araw bilang Diyos ng digmaan ay magiging mabuti nang wala na. Ang ngiti ni Tenichi ay lumaki sa isang nakakatakot na ngiti. Anong uri ng emerhensya ang dapat nating gawin na magpapaalis sa Erodia ng Diyos ng digmaan? Tanong ng iba. Buong kumpiyansa, sinabi ni Tenichi, huwag kang mag-alala. May plano na ako. Ang galing. Sa pagkakataong ito, kailangan nating patayin si Levi. Lahat ay may mga ngiti sa mukha. Samantala, ang angkan ng Garrison ay humihila ng mga string upang malaman ang mga detalye tungkol sa Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ang kanilang pagsisiyasat ay walang bunga. Upang malaman ang tungkol sa Diyos ng digmaan, kailangang magkaroon ng mataas na katayuan sa lipunan. Bukod dito, ang mga larawan ni Zoe sa ibang bansa ay inalis sa lahat ng dako. Kaya, ang angkan ni Garrison ay hindi makahanap ng kahit isang palatandaan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga miyembro ng konseho ng angkan ng Garrison ay nalulumbay. Paano ito? Ako mismo ang magtutungo sa Northampton para makipagkita sa God of War at sasabihin ko sa kanya ang ating pakay, na pabuntong hininga si Tyrone. Nang walang ibang pagpipilian, nagpasya siyang bitawan ang kanyang pride sa pagkakataong ito. Noong una, umaasa siya na mapanatili niya ang kanyang dignidad, ngunit ang mga bagay ay hindi nangyayari sa kanyang paraan. Payag ba ang Diyos ng digmaan na makipagkita sa iyo? Tanong ni Damian. Ako pa rin ang patriarch ng nag-uutos na sinaunang pamilya kay Erodia. Paano siya tatanggi? Para sa akin, pantay-pantay tayo. Siya ang pinakamahalaga sa mundo ng militar, at ako ang pinakamahalaga sa mga sinaunang pamilya. Habang nagsasalita siya, nakataas ang ulo ni Tyrone at naglalabas siya ng aura na tanging marangal lang ang mayroon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:24. Damian, samahan mo ako. Hahayaan kitang makipagkita sa God of War para ma-motivate ka. Makikinabang ka rito sa katagalan. Mataas ang pag-asa ko sa iyo. Kahit na hindi ka kasing galing ng God of War, mas magaling ka pa rin sa lahat kapag hindi siya kasama, paniniguro ni Tyrone. Sige po, Ama. Nag-alab ang pagsinta sa mga mata ni Damian. Sa lahat ng ito, ang Diyos ng digmaan ang kanyang pakay. Kinokolekta niya ang bawat impormasyon tungkol sa Diyos ng digmaan at sinuri ang lahat tungkol sa lalaki. Sa madaling salita, siya ay isang panatiko ng Diyos ng digmaan. Sa kanyang mga mata,
Ang Diyos ng digmaan ay parang isang hadlang na kailangan niyang lampasan para makamit niya ang kadakilaan. Kaya naman, nang marinig niya na masusulyapan niya ang Diyos ng digmaan, labis na natuwa si Damian. Natitiyak niyang mas magiging motivated pa siya matapos siyang makilala. Inaabangan niya ang pagpupulong. Sa hapon, nagtungo sa Northampton ang mag-ama. Sa pagkakataong ito, hindi itinago ni Tyrone ang balita ng kanyang paglalakbay. Sa halip, naglakbay siya tulad ng pinuno ng mga nag-uutos na pamilya sa Erudia na siya noon. Mayroong higit sa 100 jet na nag-escort sa kanya. Sa sandaling lumipat siya ng 1 pulgada, 10,000 ang susugod upang protektahan siya. Ang bawat sandali ng kanyang paglalakbay ay ipinakita sa lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang tao at ng sinaunang pamilya, lalagyan ng nobela. Ang pagkilos ni Tyrone ay isang mensahe para sa Diyos ng digmaan. Sinasabi niya sa kanya na magkapantay sila. Tara na, Damian. Bisitahin muna natin si Levi. Ito ay magiging 1 taon sa loob ng 4 na buwan. Tingnan natin kung gaano siya kahanda. Pagkarating sa Northampton, ang unang taong pinuntahan ni Tyrone ay si Levi. Haha, oo naman. Mahigit ilang taon na. Bisitahin natin siya, malakas na tawa ni Damian. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Levi ang kanyang target. Na-corner niya ang Morris Group sa Northampton, tinitiyak na wala silang magagawa. Sa madaling salita, ang kumpanya ay napahamak sa mundo ng korporasyon. Hindi ito makakagawa ng anumang hakbang sa larangan ng militar at politika. Ang tanging natitira ay pisikal na paraan. Gayunpaman, imposibleng makapasok sa angkan ng garrison sa pamamagitan ng pisikal na puwersa. Kahit na ang mga gwardya sa angkan ng garrison ay nakakatakot. Samantala, sina Levi at Emma ay nagsantanang kasama si Zoe. Maging si Caitlin at ang iba ay ganoon din ang ginagawa. Maya-maya lang ay dumating na si Tyrone. Sa sandaling dumating siya, ang parke ay nalinis. Ang kanyang dramatikong pagdating ay nagulat kay Caitlin at sa iba pa. Nang malaman ang kanilang pagkakakilanlan, natakot si Caitlin at iba pa. Nakakakilabot ito. Ang kapangyarihan ng angkan ng garrison ay hindi maisip para sa kanila. Noong unang panahon, kahit isang lingkod ng angkan ng garrison ay may kakayahan na durugan ang Northampton at Southampton. Ngayong naririto na ang padre de pamilya, kasama ang engranding pasukan na ginawa niya, isang himala na hindi sila nawalan ng malay sa takot. Ang araw na iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Zoe si Tyrone. Ang marangal na aura na ipinalabas niya ay isang bagay na hindi pa niya nakikita sa nakaraan. Napakalaki ng aura nito. Para sa karaniwang tao, si Tyrone ay maladyos. Sa ngayon, naging pamilyar na siya sa angkan ni Garrison. Ngunit nang naisip niyang naiintindihan niya ang mga ito, ang pagkikita ni Tyrone ay napagtanto niya kung gaano siya mali. Ang angkan ni Garrison ay mas hindi maarap kaysa sa naiisip niya. Sa isang saglit, naramdaman pa niya na ang isang lalaking tulad ni Tyrone ay hindi lang dapat magkaroon ng isang asawa, na tama para sa kanya na iwanan si Emma noon. Sa mga mata niya, makapangyarihan ang lalaking nasa harapan niya. Siya ang lalaking namumuno sa mga sinaunang pamilya ni Erudia. Siya ay isang tao na lampas sa imahinasyon. Sa pagharap sa malakas na presensya ni Tyrone, si Meredith at ang iba ay lumuhad para salubungin siya. Para silang nakatagpo ng isang emperador noong unang panahon. Tiningnan niya ang iba para bang mga hamak na insekto ang mga ito. Para sa kanya, ang mga tao sa Northampton ay walang pinagkaiba sa mga uod. Kahit na makapangyarihan si Levi, isa lang siyang makapangyarihang uod. Dahan-dahan siyang lumingon kay Levi at nagtanong, "Kumusta ang iyong paghahanda?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:25. Sa sandaling iyon, tumahimik ang buong lugar. Napabuntong hininga ang lahat. Nawala ang kulay sa mukha ni Zoe at Emma. Si Levi ay walang ginawang paghahanda sa nakalipas na 6 na buwan. Imposibleng manalo siya sa challenge. Ipagdasal na lang nila na sana ay makalimutan na ni Tyrone ang bagay na ito. Gayunpaman, tila hindi lamang ito naalala ni Tyrone, ngunit dumating pa ito upang suriin siya. Lagot tayo. Sa palagay ko ay totoo ang kasabihan, na ang mga tina-target ng angkan ng garrison ay hindi magkakaroon ng anumang magandang wakas. Tumingin si Levi kay Tyrone ng mahinahon at ngumiti. Hindi mo kailangang alalahanin iyon.
Maaari ko pa ring harapin ang isang maliit na prito tulad ng angkan ng Garrison. Ito ay isang maliit na bagay lamang, ito ay walang kapantay sa pagsilang ng aking anak. Ang yabang kaya, nakikita ko kasing mayabang pa rin siya. Kahit ngayon, mababa pa rin ang tingin niya sa pinakamahalagang sinaunang pamilya ni Erudia. Nakakabaliw na tao, siya ay isang baliw sa huli. Sa madaling salita, naramdaman nilang may mali sa utak ni Levi. Hindi sila makapaniwala na hindi niya pinansin si Tyrone. Maging si Zoe ay nagalit. Paano pa siya magbubuga ng kalokohan sa panahong ganito? Walang pakinabang para sa kanya na kumilos ng ganoon. Ang kanyang katigasan ng ulo ay lalong magpapagalit sa angkan ng Garrison. Hinding-hindi nila siya bibitawan ngayon. Si Meredith at ang iba pa ay mas nagalit kay Zoe. Lahat sila ay nagmumura kay Levi dahil sa kanyang mga handgal na salita. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Sino ka para magsalita ng ganyan sa tatay mo? Kapag natapos na ang lahat, maaari ka pa ring maging isang walang pakialam na lalaki sa pamilyang Garrison. Napakagandang bagay. Sa kasamaang palad, persigido si Levi, at sigurado silang may pinirito sa utak niya. Honorable Mr. Garrison, humihingi kami ng paumanhin sa iyo sa ngalan ng batang ito. Matigas lang ang ulo niya, hindi niya sinasadya. Tama iyan. Mabait siyang bata. Hanggat pinapasok mo siya, hindi ka niya guguluhin. Si Meredith, Robert, at ang iba ay nakaluhod lahat, naglalagay ng magandang salita para kay Levi. Ito ang tanging pag-asa nila ngayon, lalagyan ng nobela. Kung nagawa nilang hatakin ang heartstring ni Tyrone, ito na ang pagkakataon nila para umunlad. Gayunpaman, tumanggo si Tyrone, give up. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Sasabihin ko sa iyo ngayon na ito ay imposible. Manalo man siya sa challenge, hindi ko siya tatanggapin bilang anak ko. Not unless pwede siyang maging isa sa top 3 sa Saber Leaderboard. Ang kalupitan ni Tyrone ay nabigla kay Meredith at sa iba pa. Nangungunang tatlo sa Saber Leaderboard. Alam ni Meredith at Robert kung ano ang ibig sabihin nito. Imposibleng makamit iyon ni Levi. Upang makamit ang tatlo sa Saber Leaderboard, ang isa ay kailangang maging henyo sa mga henyo. Ang isa ay kailangang maging isang self-made master sa isang larangan. Sa katunayan, ang individual ay kailangang maging napakahusay para makapagtatag sila ng isang kilalang pamilya sa kanilang sarili. Pagtingin kay Emma, tumawa si Damian, hindi naman sa ayaw niyang kunin ni Father. Masyadong mataas ang status ni Father ngayon. Kailangang magkaroon ng angkop na katayuan si Levi para maging anak ng aking ama. Ang ipinahihiwatig niya ay hindi karapat-dapat si Levi na maging anak ni Tyrone. Levi, huwag mong kalimutan. Makalipas ang 4 na buwan ay ang araw ng taya. Binigyan kita ng 4 na kondisyon. Ito ang iyong panalo basta't matupad mo ang alinman sa mga ito. Kung nabigo ka, gayunpaman, sigurado akong natatandaan mo ang sinasabi mo. Masyadong nakakahiya para sa iyo na mabuhay, kaya kailangan mong magpakamatay. Itinoon ni Tyrone ang nagyayelong tingin kay Levi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magpapakita ng anumang awa. Sa sandaling mabaigo si Levi, mapapahamak siya. Walang pagkakataon na manatiling buhay siya. Halos mahimatay si Zoe sa narinig. Kailangan bang mabuhay ang aking anak na walang ama? Alam ko, pero hindi ako mabibigo. Isang ngiti ang ibinigay ni Levi sa kanya. Well, hihintayin kita makalipas ang 4 na buwan sa main entrance ng Garrison clan. Sana nandyan ka, at huwag mong subukang tumakas, humagalpak ng tawa si Tyrone. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 11:26. Sina Tyrone, Damian, Meredith, Robert, at ang iba pa ay nagbahagi ng magkatulad na paniniwala na tatahakin ni Levi ang duwag na ruta sa pinakahuling minuto. Sa isip-isip nila, sigurado silang iiwan niya ang kanyang pamilya pagdating ng panahon. Tanghali, nalampasan niya ang maraming balakid dahil sa mahusay na timing at swerte. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay ang tinutukoy na sinaunang pamilya ni Erudia. Kahit na ang sikreto na mayroon si Emma ay walang silbi. Pare, sigurado akong tatakas si Levi. Naisip niya siguro na maayos na ang lahat, kaya nagulat siya na dumating ka para subaybayan siya, Damian chortled. Naramdaman din niya na makakatakas si Levi. Makikita natin. Tara na.
Susunod na magkikita kami ng God of War. With that, umalis na si Tyrone kasama si Damian. Sinama ng tingin ni Caitlyn at Aaron si Levi. Binabalaan kita. Mas mabuting huwag mo nang iwan si Zoe at ang baby mo. Tama iyan. Kahit na ang kamatayan ay naghihintay sa iyo, kailangan mong harapin ito sa iyong sarili. Hindi mo maiiwan itong gulo para kay Zoe, utos nila. Natatakot silang aalis lang si Levi. Huwag kang mag-alala. Habang ang aking anak na lalaki ay hindi excel sa anumang bagay, siya ay isang mabuting tao. Kung hindi, maaga pa lang ay inamin na niya ang pagkatalo niya sa angkan ng Garrison, depensa ni Emma. Marahang hinawakan ni Zoe ang kanyang tiyan at bamulong, I trust Levi. Kahit gaano kahirap, hindi niya pababayaan ang bata at kami. Matagal na silang magkasama. Dahil dito, kilala-kilala ni Zoe si Levi. Hindi siya magpapalaki kung sasabihin niyang mamamatay si Levi para sa kanya. Naniwala siya sa kanya. Hindi niya ito pababayaan na harapin ang krisis na mag-isa. Naagrabyado, tinapakan ni Meredith ang kanyang mga paa. Patuloy na magkaroon ng bulag na pananampalataya sa kanya kung gayon. Malaman mo sa lalong madaling panahon na iiwan kanya sa huli. Kung sila ay tapat sa kanilang sarili, hindi sila sapat na walang kahihiyan upang sabihin ang mga salita sa kanilang puso. Minsan nang iniwan ni Tyrone ang kanyang pamilya para sa kanyang sariling kapakanan. Kaya naman, nadama nila na susundin ni Levi ang mga yapot ng aking ama. Sabi nga sa kasabihan, ang mansanas ay hindi nalalayo sa puno. Bukod dito, ito ay isang sitwasyon ng buhay at kamatayan. Sa paglipas ng panahon, mas lumalakas sa kanilang isipan ang pag-iisip na tumakbo si Levi. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sabihin ang ginawa ni Tyrone. Ang tanging pananggahasan nilang sabihin ay ang kawalan nila ng tiwala kay Levi. Lola, huwag kang mag-alala. Hanggang sa ipanganak ang sanggol, hindi lalayo sa akin si Levi. Isinusumpa ko ito sa buhay ko, pagmamalaki ni Zoe. Lumapit si Levi at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay niya. Zoe, huwag kang mag-alala. Lagi kitang makakasama. Sigurado si Zoe sa ugali ni Levi. Wala nang mahihiling pa si Levi nang magkaroon siya ng asawang ganito. Ngumiti siya. Walang paraan ang isang Garrison clan lang ang makapagpapaalas sa akin sa kanya. Gumuho man ang langit sa akin, hindi ako lalayo sa kanya. Sana nga, pero Zoe, iniisip ko pa rin na madidismaya ka. Bakas pa rin sa mukha ni Harry ang hindi makapaniwala. Lahat tama. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Hindi ako iiwan ni Levi, at hahayaan ko na lang iyon. Pagkatapos ay hiniling ni Zoe kay Levi na tulungan siya pabalik sa bahay. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Levi ng tawag mula kay Percy mula sa Northampton Warzone. Sinabi sa kanya ni Percy na gusto siyang makilala ni Tyrone. Tinanong pa niya si Levi kung hindi ba niya kayang tanggapin ang kahilingan ni Tyrone. Hindi. I'll be happy to meet with him. Iniisip ko kung ano ang gusto nila sa akin. Sagot ni Levi. Sa harap ng Northampton Warzone, tahimik na naghihintay sina Tyrone at Damian. Sa ngayon, nakaalis na sila 10,000 escort. Pagkatapos ng lahat, sila ay naglagay ng sapat na isang palabas. Kumusta, Ginoong Garrison? Ang Diyos ng Digmaan ay nagpasya na makipagkita sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 11:27. Ang galing. Natuwa si Damian. Sa wakas ay makikilala na niya ang kanyang idolo, ang Diyos ng Digmaan. Siguradong malaki ang maitutulong nito sa kanya sa hinaharap. Sa flip side, si Tyrone ay kasing kalmado ng dagat. Sa isip niya, natural lang na darating ang Diyos ng Digmaan at personal na makakatagpo ang isang taong may katayuan niya. Lahat ng iba ay balewala. Ako lang ang mahalaga. Ginoo, Garrison, mangyaring bigyan ako ng sandali. Dadalhin kita upang makilala ang Diyos ng Digmaan. Paniniguro ni Percy. Salamat, Commander-in-Chief Covington. Magalang na sagot ni Damian. Matiag ang naghihintay ang dalawa sa silid. Sa wakas ay nalaman na namin kung saang bloodline ng pamilyang Garrison kabilang ang God of War. Napuno ng excitement si Tyrone. Sa anumang kaso, determinado siyang kunin ang Diyos ng Digmaan sa angkan ng Garrison. Sa ganitong paraan,
mapapatibay ang katayuan ng angkan ng Garrison bilang pinakamakapangyarihang sinaunang pamilya ni Erudia. Hindi sa banggitin ng angkan ay magiging sementasyon din nito sa Bayview. Nanginginig sa kaba si Damian. Ang Diyos ng digmaan ay palaging pinagmumulan ng pagganyak at takot ni Damian. This time, makikipagkita na siya sa kanya ng personal. Inaasahan ang labis na pagkabalisa. Samantala, dumating si Levi at nakipagkita kay Percy. Diyos ng digmaan, mukhang sinadya ni Tyrone na bumalik ka sa angkan ng Garrison. Ayon sa kanya, ang pamilyang Garrison kay Erudia ay nagmula sa angkan ng Garrison. Kaya naman, iginiit niya na ikaw ay miyembro ng angkan ng Garrison at gusto mong bumalik ka. Sarkastikong ipinaliwanag ni Percy ang sitwasyon. Mangarap pa, humihingi siya ng imposible. Sino siya sa tingin niya? Hindi ako kamag-anak ng Garrison clan. Sumabog sa galit si Levi. Kung ganoon nga, magkikita ba tayo ngayon? Tanong ni Percy. Oo naman, inaabangan ni Levi ang pagkikita nila ngayon, lalagyan ng nobela. Ang una niyang plano ay matiyagang maghintay hanggang sa maipanganak ni Zoe ang bata. Pagkatapos lamang, hahaharapin niya ang isyu sa angkan ng Garrison. Gayunpaman, nagiging mas agresibo si Tyrone sa bawat pagdaan ng sandali. Ngayon, nagkaroon pa ng kapangahasan ang lalaki na banta si Levi. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapahina sa mood ni na Zoe at Levi. Kaya, nagpa siya si Levi na lutisin ang isyu minsan at para sa lahat. Makikilala ko sila bilang ang Diyos ng digmaan. Tapos itago ko na ang identity ko. Magkatabing naglakad sina Levi at Percy papunta sa hall. Maya-maya pa ay maririnig na ang isang malakas na huni mula sa langit. Tumingin si Levi sa itaas at bumulalas, ito ang Dragonite helicopter. Sa Erudia, ang dalas ng paggamit ng Dragonite helicopter ay napakababa. Ang dahilan ay ang helicopter ay partikular na ginamit para sa mga espesyal na misyon lamang. Gagamit lamang ito sa paglilipat ng mga taong may katayuan o mga mahahalagang bagay. Bukod pa rito, ginamit din ito bilang surir ng mensahe upang may hatid ang mga kagyat na order. Kung lilito ang Dragonite helicopter, dapat itong magpahiwatig ng isang paparating na mahalagang kaganapan. Thud. Naduraj ang puso ni Levi nang mapagtanto niyang may mali. Lumapag ang Dragonite helicopter sa isang kalapit na damuhan. Dalawang lalaki ang bumaba sa Dragonite helicopter. Nakasuot sila ng itim na battlesuit na may nakaprint na gintong dragon sa kanilang dibdib. Ito ang mga Dragonites, bulalas ni Levi. Ang Dragonite helicopter ay kabilang sa jurisdiction ng Erudia at Oakland City. Maging si Levi mismo ay walang karapatan o kapangyarihan na pakilyusan ito. Dahil personal na nandito ang mga Dragonites para ihatid ang order. Nangangahulugan ito na ang utos ay nagmula kay Erudia. Hindi na kailangang sabihin, ang order ay para sa akin. May malaking nangyari. Ang katotohanan na ang Dragonite helicopter at ang Dragonites ay naruroon ay nangangailangan lamang ng sitwasyon ay dapat na lubhang apurahan at kailangan ni Levi na personal na tugunan ito. Nakatayo sa tabi ni Levi, napatulala si Percy. Hindi niya inaasahan na magpapakita ang mga Dragonites. Anong nangyari? Samantala, mukhang naisip ni Levi at ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Kung may mangyari man sa panahong ito, nasa awkward na posisyon ako. Ang dalawang Dragonites ay humakbang patungo kay Levi at sinabing, ang Diyos ng digmaan ay ipinatawag sa pamamagitan ng utos na ito. Ang utos na ito ay lubhang apurahan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1128. Tumayo ng tuwid si Levi at sumaludo, lalagyan ng nobela. Tinitigan niya ang dalawang Dragonites, ano ang order? Ang Diyos ng digmaan ay mamumuno sa iyong mga mandirigma, kabilang ang 5 mahusay na digmaang regiment, Calvario Regiment, Spectre Army, Hayop, at Dragon Legion, at magtungo sa North Base 1. Ang utos na ito ay lubhang apurahan at nangyayari ng agarang aksyon. Anumang anyo ng pagsuwi ay kaakibat ng parusang militar. Malinaw na binigkas ng mga Dragonites ang utos. Ang mga Dragonites ay naglabas ng isang hindi mababawi na utos. Kinuha ni Levi ang order at sinulyapan ito. Gaya ng inaasahan, ito ay isang order ng pinakamataas na antas. Kahit na ang isang tao sa kanyang katayuan ay dapat sumunod sa utos. Anong nangyari? Mahinahong tanong ni Levi.
Diyos ng digmaan, naaalala mo ba ang Blood King Palace? Tanong ng mga Dragonite. Siyempre, inalis ko sila 3 taon na ang nakakaraan. Sila ay isang mabigat na puwersa na dapat magsimula alang. Hindi ako magpapalaki kung sasabihin ko na ang banta ng Blood King Palace ay mas malaki pa sa isang buong bansa. Sagot ni Levi. Ang Blood King Palace ay dating isang organisasyon sa Western Dark World. Binubuo ito ng libu-libong piling mandirigma. Sila ay isang grupo ng mga baliw, bukod tanging dalubhasa sa pagpatay at sabotahe. Sila ay mabagsik at walang awa, nang walang anumang pagsasaalang-alang sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Madalas nilang minasacre ang mga lungsod ng mga tao. Nakakatakot ang isang kaaway. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang grupo ng mga baliw na umabot sa libu-libo. Noon, ang Blood King Palace ang pinakakinatatakutan at mapanganib na organisasyon sa Western Dark World. Kung tutuusin, hindi lang ibang organisasyon ang natakot sa kanila, maging ang mga malalakas na bansa ay takot din sa kanila. Ang banta mula sa Blood King Palace ay napakalaki. Ang katotohanang sila ay tatama sa hindi inaasahang pagkakataon upang maghayganti ay bumabalot sa mga kaaway ng Blood King Palace. Sa mga taong iyon, ang Blood King Palace ay naghari ng walang kalaban-laban at ang kanilang kabangisan ay nalampasan ang maging si Levi mismo. Sa totoo lang, sinabi pa ni Levi na ang banta ng Blood King Palace ay higit na lumampas sa 18-Nation Alliance. Maaaring bumalik na ang Blood King Palace. Nanginginig na tanong ni Levi. Oo, tama iyan. Bumalik na ang Blood King Palace. Kagabi, naglunsad sila ng ilang pag-atake sa North Base 1 at nagdusa kami ng matinding casualty. Ayon sa katalinuhan, ang puwersa ng Blood King Palace ay mas malakas kaysa 3 taon na, ang nakalipas. Kinakabahang sagot ng mga Dragonites. Paano ito posible? Inalis ko sila noong huli nating pagkikita 3 taon na ang nakakaraan. Naguguluhan si Levi. Ito ay dapat na isang kalkuladong pamamaraan. Dapat may tao sa likod ng lahat ng ito. Lingid sa kanyang kaalaman, tama pala talaga ang hula ni Levi. Ang taong nag-orkestra sa lahat ng ito ay isang taong nakakaalam ng kanyang kahinaan. At kahit minsan na silang nabigo, hindi ibig sabihin na hahayaan na lang nila si Levi. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tenichi, ang military strategist ng Reysol niya. Siya ang nag-akit sa Blood King Palace mula sa pagtatago. Ang takot sa Blood King Palace ay malalim na nakaugat sa maraming puso at ang grupo ng mga baliw ay hindi isang bagay na kayang harapin ng isang ordinaryong tao. Sa ngayon, tanging ang Diyos ng digmaan ang may kung ano ang kinakailangan upang harapin sila ng direkta at lumabas sa tuktok. Walang ibang nagtagumpay noon. Kahit para kay Levi, inabot siya ng 1 buong taon para matagumpay na natapos ang inaakala niyang pagpuksa sa Blood King Palace. Kaya naman, kapag bumangon muli ang Blood King Palace, tiyak na uutusan ni Erudia ang Diyos ng digmaan na personal siyang harapin. Sa planong iyon sa isip, sigurado si Tenichi na ililipat si Levi. Tulad ng inaasahan, nang magpakita ang Blood King Palace, naisip agad ni Erudia si Levi. Ang isang kagyat na utos na paksain muli ang Blood King Palace ay agad na inihatid at ipinarating kay Levi. Diyos ng digmaan, natatakot kami na hindi kami makapagbigay ng sagot sa iyong tanong. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang mga nakaligtas na kampan ng Blood King Palace ang nagtago ng halos 4 na taon. God of War, mas mabuti kung umalis ka ngayon. Walang oras para mawala. Ang Dragonites pestered kanya karagdagang. Huminga ng malalim si Levi at umungol, utusin mo ang Asher Dragon na sumama sa amin kaagad. Pupunta tayo sa digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1129. Ang utos mula kay Erudia ay dapat unahin kaagad. Walang oras si Levi para magdili-dali. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, ang 5 Great Wars Regiment at iba pa ay naggrupo sa loob ng maikling panahon. Aalis na tayo, ngayon na. Walang pagdadalawang isip na utos ni Levi. Diyos ng digmaan, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ni Asher Dragon. Bakas din sa mukha ng iba ang pag-aalinlangan. Magsalita ka, naiinip na tanong ni Levi. God of War, paano si MS Lopez? Malapit na siyang mangganganak. Malinaw na ito ang pagkano ng kalaban para makita mo para magkaroon sila ng pagkakataong mahuli sila. Mahinahong nag-post si Asher.
Tama siya. At least, payagan ang ilan sa amin na manatili dito at protektahan si MS. Lopez. Nagmungkahi ang White Tiger. Bagamat mahilig makipaglaban sa White Tiger, ang kaligtasan ni Zoe ang pangunahing alalahanin niya. Umiling si Levi, hindi pwede. Malinaw ang utos na lahat tayo ay dapat magtungo sa hilaga. Walang sino mang maaaring manatili sa likuran. Pero paano si MS? Lopez, paano ang anak mo? Ayaw mo bang masaksihan ang pagsilang ng anak mo? Tama, noong huling beses na nilabas natin ang Blood King Palace, kailangan nating gumugol ng isang buong taon para magawa ito. Ngayong mas malakas pa ang puwersa nila sa pagkakataong ito, maaaring kailangan natin ng mas mahabang panahon. Baka umabot ng 1.5 taon. Ang umalis ng 1.5 taon sa ganoong kritikal na oras ay masyadong mapanganib. Hindi nila payag na talikuran si Zoe ng ganoon katagal, hindi pa banggitin na malapit na siyang manganak ng isang bata. Masyado itong walang puso para kay Zoe at sa bata. Bukod dito, ang mga panganib ng pag-alis ay masyadong mataas. Bakit hindi tayo bumalik? Iminungkahi ng Cavalry Regiment, na nakakagulat dahil palagi silang tahimik. Lahat ba kayong sumusuway sa utos ko? Ungol ni Levi. Dahil doon, ang bawat isa sa kanila ay tumayo ng tuwid at hindi nang ahas magsalita ng isa pang salita. Ang isang utos ng militar ay ganap at hindi sila nang ahas na sumuway. Lahat, magtungo sa north ngayon. Sigaw ni Levi. Sa pagkakataong ito, walang mga hindi pagkakasundo. Inihanda nila ang mga organisasyong transportasyon at handa na silang umalis. Hindi man lang nakilala ni Levi si Zoe o ang sarili niyang ina bago umalis. Walang oras para sa gayong mga kaayusan. Siya ay umalis nang walang pag-aalinlangan patungo sa hilaga. Ang sitwasyon ay lubhang apurahan. Alam na alam ni Levi kung gaano kakilakilabot ang Blood King Palace. Anumang pagkaintala ay magkakaroon ng matinding pagkawasak. Kaya naman, kailangan niyang kumilos kaagad. Kahit na ang ibig sabihin nito ay hindi niya kayang makipagkita sa kanyang pamilya. Nang umalis si Levi, tiniyak ni Percy, gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Alam na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Ang ilang mga bagay ay nasa loob ng kanyang mga inaasahan, ang ilan ay hindi. Inaasahan niya na ang mga minsang natalo ay hindi hahayaang dumausdas ito. Susubukan nilang ihiwalay si Levi kay Zoe at sa kanyang ina. Gayunpaman, hindi maisip ni Percy kung paano nila makakamit ang layuning iyon. Sa pagtatapos ng araw, ang mga hangganan ay nagtamasa ng katahimikan at kapayapaan. Dapat ay hindi na inilipat si Levi. Gayunpaman, hindi inaasahan na muling lilito ang Blood King Palace na may puwersang mas malakas kaysa dati. Ang pagbabalik ng Blood King Palace ay sapat na makabuluhan upang ilipat si Levi mula sa Erudia. Si Levi lang ang nakatalo sa kanila noon, hindi man lang nakalapit ang iba. Ito ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Ang ganitong kakilakilabot na pangyayari ay nagkataon sa panahon ng pinakakritikal na sandali para kay Zoe. Sa utos ng pinakamataas na antas, hindi man lang nakapagpaalam si Levi kay Zoe at sa iba pa. Tumpak na hinulaan ito ni Meredith. Sa sandaling ito, wala na talaga si Levi. At mawawala siya ng higit sa 1 taon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1130. Ayon sa kanila, si Levi ay tinakat ng angkan ng garrison. Para sa kapakanan ng kaligtasan, iniwan ni Levi ang kanyang pamilya at nakita. Nakakabingi ang katahimikan. Nagyayelong malamig ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Lalo na si Asher Dragon at ang ilang lalaking nakaupo sa tabi ni Levi, kitang-kita ang kanilang pagkadismaya. Ang biglaang utos ay nahuli ng lahat na nawalan ng bantay. Wala ng oras si Levi para ayusin si Zoe at ang iba pa. Gayunpaman, hindi na sila nang ahas na magtanong patungkol sa utos ni Levi. Naunawaan ng lahat ang tanging layunin ni Levi ngayon ay paksain ang Blood King Palace. Gayunpaman, nag-aalala si Asher Dragon tungkol sa kaligtasan ni Zoe at ng iba pa. Sa bulwagan, naghihintay pa rin sina Tyrone at Damian. Nang makarinig sila ng kaguluhan sa labas, lumabas ang dalawa para tingnan. Ang sumalubong sa kanilang mga tanawin ay mga fleets ng armored vehicle na mabilis na umaalis. Anong nangyari? Nagulat si Tyrone at Damian. Ginoo, Garrison, ang aking malalim na paghingi ng tawad.
Ang Diyos ng digmaan ay ipinatawag sa hilaga. Hindi ka na niya makikilala, nanghihinayang paliwanag ni Percy. Ano? Ano ang isyo na kailangang personal na asikasuhin ng Diyos ng digmaan? Nagulat si Tyrone. Kinabahan na rin si Damian. Ito ay dapat na isang bagay na makabuluhan upang mangailangan ng paglahok mismo ng Diyos ng digmaan. Ito ay classified information at hindi ko ito maisisiwalat sa iyo. Please, umuwi ka na. Sumagot si Percy. Ano? Habang dumaraan ang mga armored vehicle, nagulat si Damian. I think I just saw someone familiar, biglang bulong ni Damian. May nakita ka bang kakilala mo? Tanong ni Tyrone. I think I met them somewhere before, sa kasal ba ni Levi? Hindi sigurado si Damian. Akala ni Damian ay nakilala niya ang ilan sa kanila noong kasal ni Levi. Imposible yan. Ibinasura ni Tyrone ang kanyang pahayag ng walang pag-aalinlangan. Imposible lang. Dahil ang Diyos ng digmaan ay patungo sa hilaga, wala na silang anumang layunin na manatili sa Northampton. Ay oo, kailangan ko pang makipagkita kay Levi tungkol sa ibang bagay. Biglang naalala ni Tyrone. Ang angkan ng Garrison ay gumawa ng desisyon tungkol sa pangalan ng pamilya nang hindi pa sinisilip ang anak ni Levi. Dahil ang sinumang nagtataglay ng pangalan ng pamilyang Garrison ay hindi may iwasang mangyari sa angkan ng Garrison, nagpasya ang angkan na nais nilang iwasan ito. Dahil dito, kapag naipanganak na ang bata, hindi na niya maaaring taglayin ang pangalan ng pamilya ni Garrison. Nang makitang muli sina Tyrone at Damian, nagsimulang magpanik si Zoe at ang iba pa. Nasaan si Levi? Ilabas mo siya dito ngayon din. Sigaw ni Tyrone. Wala si Levi, kinakabahang sagot ni Emma. Napalunok siya at huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Ilang oras na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Levi. Maging si Emma mismo ay walang ideya kung saan nagpunta ang kanyang anak, lalagyan ng nobela. Nitong mga nakaraang buwan, laging nasa tabi ni Zoe si Emma at hindi niya ito pababayaan ng higit sa 1 minuto. Napangisi si Damian. Baka tumakas siya. Ha? Baka pwede yon, tumanggo si Tyrone bilang pagsang-ayon. Para sa ilang kadahilanan, isang pakiramdam ng kaba ay nanirahan sa puso ni Meredith at ng iba nang marinig nila iyon. Ang mga pangyayari ay nagmungkahi na si Levi ay nakita. Anong gusto mo? Tanong ni Zoe. Mayabang na sagot ni Tyrone, simple lang ang gusto ko. Ang hindi mo pa sinisisi ang anak ay hindi mo kayang dalhin ang pangalan ng pamilya ni Garrison. Dahil ang pamilyang Garrison kay Erudia ay nagmula sa Garrison clan, kung sino man ang gustong magdala ng pangalang Garrison ay dapat humingi ng aming pag-aproba. At sinasabi ko sa iyo ngayon na bawal ang anak ni Levi. Hindi bagay sa iyo kung ano ang magiging apelyido ng aking anak. Mariing pinabulaanan ni Zoe ang kalokohang kahilingan. Maaari mong piliing huwag pansinin kami, ngunit gagawa ka ng isang kaaway ng angkan ng Garrison. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakasakit. Umalis si Tyrone pagkatapos ng pagbabanta. Napaisip si Zoe at tinawagan si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1131. Patungo pa lang si Levi sa North, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Binasag ng tunog ang katahimikan na tumagal ng 2 oras. Lahat ng atensyon ay nakatuon kay Levi. Tumingin si Levi sa screen at nakitang, "Honey," ang caller ID. Nang sasagutin na niya ang tawag ay nag-alinlangan siya. Nahirapan siyang gumawa ng desisyon. Nagumbok ang mga ugat ni Levi at napakunot ang noo niya habang umaagos ang frustration sa loob niya. Huminga siya ng malalim at nagpasya na huwag sagutin ang tawag. Alam niyang kung tatanggapin niya ang tawag, hindi niya magagawang panindigan ang desisyon niyang umalis. Sa totoo lang, mahirap para sa kanya na pumili sa pagitan ng pagtungo sa North o pananatili sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ngayon ang pag-aalsa ng Blood King Palace ay mas nakakatakot kaysa dati, si Levi ay walang pagpipilian kundi ang manirahan sa kanyang tungkulin bilang isang mandirigma mula kay Erudia. Para sa kapakanan ni Erudia, dapat siyang magtungo sa hilaga. Dapat unahin ang bansa bago ang pamilya. Nagpasya siya na dapat niyang protektahan ang kanyang bansa ng buong lakas. Hindi gaanong mahalaga ang kanyang pamilya kumpara sa kaligtasan at soberanya ni Erudia. Mahigpit na hinawakan ni Levi ang phone niya at dinurog ito ng mariin. "Nay, pasensya na po.
Isa akong walang kwentang anak na hindi ka kayang protektahan. Zoe, sorry kung hindi nakita maalagaan. Anak, ikinalulungkot ko na hindi ako pupunta para masaksihan ang iyong kapanganakan. Pinipigilan ni Levi ang kanyang emosyon at mamulong sa sarili. Biglang nangyari ang lahat kaya hindi siya nakapag-ayos para sa kaligtasan ni Zoe at ng iba pa. Wala siyang mahanap na taong tutulong sa kanya sa ganoong kaikling panahon. Kung tutuusin, napakalakas ng kalaban. Ito ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng sinumang ordinaryong tao. Ang tanging plano na nasa isip ni Levi ngayon ay ang magtungo sa North, Poxane ang Blood King Palace, at magmadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Gusto niyang bumalik sa pinakamaikling panahon. Nakakailang, bakit hindi kinukuha ni Levi ang kanyang telepono? Paulit-ulit na dinial ni Zoe ang kanyang numero ngunit walang epekto. Naduraj ang puso niya at masama ang kutob niya dito. Ano? Hindi niya kinukuha ang phone niya. Sinubukan ni Emma na tawagan si Levi sa kanyang telepono. Paumanhin, hindi magagamit ang numero na iyong na-dial, ang tunog ng robotic na boses mula sa telepono. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi mapalagay si Emma. Umasim agad ang mukha ni Zoe. Hindi lamang niya kinuha ang telepono, ngunit ngayon ay naka-off ang kanyang telepono. Ibig sabihin, sinadya ito ni Levi. Hindi niya kinuha ang telepono. Masama ito. Maaaring nangyari ang pinakamasama kung tinatatakutan. Si Meredith at ang iba ay paulit-ulit na sinubukang kontakin si Levi, ngunit hindi siya maabot. Tama ako. Si Levi ay natatakot sa angkan ng garrison. Sabi ni Meredith sa malamig na boses. Tiyak na tumakas siya. Hindi mo ba napansin na wala na siya pagkatapos ng babala ni Tyrone? Ilang oras na ang nakakalipas, at wala pa rin siyang makita. Sigurado akong tumakas na siya. Naiinis na sabi ni Logan. Pinag-isipan ng lahat ang sinabi ni Logan. Totoo ang sinabi niya. Nawala nga si Levi pagkatapos ng babala ni Tyrone. Emma, hindi mo ba sinabi na ipinagmamalaki mo ang iyong anak ay isang mabuting Maginoo na hindi tatakas? Paano na ngayon? Ngayong wala na siya dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Tama iyan. For the past few months, lagi siyang nasa tabi ni Zoe to the point na kung papayag ang sitwasyon, gugustuhin pa niyang sundan ito sa banyo. Ngayon, ilang oras na, wala na siya at naka-off pa ang phone niya. Sumama sa usapan sina Harry at Robert. Sa kasamaang palad, ang panukala ay talagang may katuturan, lalagyan ng nobela. Hindi kayang sawayin ni Emma ang kanilang mga paratang. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Naisip niya sa kanyang sarili, anak, mangyaring huwag sundin ang yapot ni Tyrone at iwanan ang iyong pamilya. Sinubukan kong hanapin siya ngunit si Levi ay nawala ng walang bakas. Galit na galit si Aaron. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1132. Hindi nagtagal ay dumating na si Zoe at ang kanilang grupo sa South City. Nagtakbuhan sila papunta sa Warzone compound. Bagamat sira ang lugar, alam ni Zoe na ang lugar na ito ay base camp ni Levi. Dito nakatago ang mga sikreto ni Levi. Dito nakatira lahat ng matalik niyang kaibigan. Gayunpaman, nang dumating si Zoe at ang grupo, wala ni isang tao sa compound ng Warzone, lalagyan ng nobela. Pati ang mga asong tumatakbo sa lugar ay wala na. Batay sa naayos na alikabok at sapot ng gagamba, matagal nang walang tao ang lugar. Nakatitig lamang si Zoe sa tanawing nasa harapan niya, pakiramdam na nawawala at walang magawa. Wala dito si Levi. Hindi maisip ni Zoe kung nasaan siya. Noon lang, nakatanggap si Emma ng balita mula sa Southampton. Gaya ng inaasahan, wala rin si Levi sa Southampton. Pinatunayan nito na talagang nawala si Levi. Nagdilim ang paningin ni Zoe at bumagsak siya sa sahig. Zoe, lahat ay sumugod sa kanyang tabi. Nang magising si Zoe ay nasa hospital bed na siya. Zoe, tumayo ka dyan. Pakiusap ingatan mo ang iyong sarili. Hinawakan ni Emma ang kanyang mga kamay at humagulgol. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Parehas ka lang ng anak mo. Pabayaan mo ang aking sinta. Galit na galit si Caitlin at sinubukan silang paghiwalayin. Mama, itigil mo na yan. Hindi mo siya masisisi. Wala siyang kinalaman dito. Sinubukan ni Zoe na mamagitan sa tumataas na tensyon. Kasalanan lahat ito ni Levi. Hayop siya.
Hindi lang niya iniwan si Zoe, iniwan din niya ang sarili niyang ina. Napangisi si Meredith. Ang biglaang pagkawala ni Levi ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa pagitan ng mga pamilyang Lopez at Black. Ang kanyang pagkawala ay kasabay ng oras kung kailan ginawa ni Tyrone ang pagbabanta. Ang lahat ng mga pangyayari ay nagmungkahi ng hindi mapaglabanan na konklusyon na si Levi ay natakot palayo ng angkan ng Garrison. Ang duwag niya, isang ipokrito. Paano niya matatawag ang sarili niyang lalaki? Wala bang nararamdamang kahihiyan si Levi? Iniwan niya ang sarili niyang ina, asawa, at hindi pa isinilang na anak. Anong hayop? Nahihiya akong makilala siya. Hindi siya karapat-dapat maging lalaki, asawa o ama. Walang humpay na kinundena ni Logan at ng iba pa si Levi. Sinubukan ni Silas na ipagtanggol si Levi, dapat ay wala siya dahil sa kanilang mga kagyat na bagay, tiyak na babalik siya. Alam niya ang aktwal na pagkakakilanlan ni Levi at nahulaan niya na malamang na ipinatawag siya upang humawak ng ilang kagyat na bagay. Doon, bakas ng pag-asa ang mga mata ni Zoe. Tama siya, dapat ganoon. Naniniwala akong hindi niya ako pababayaan. Zoe, bakit ang tigas ng ulo mo? Binura niya pa ang contact number niya. Hindi na siya babalik. Noon, kaya niyang lutisin ang kanyang mga problema. Gayunpaman, iba na sa pagkakataong ito. Gusto ng angkan ng Garrison na patayin siya, makakatakas lang siya. Sinubukan ni Meredith at ng iba pa na sirain ang pag-asa ni Zoe. Gayunpaman, matigas si Zoe. Hindi, wala akong pakialam sa sinasabi ninyong lahat. Sinasabi sa akin ng puso ko na babalik si Levi sa lalong madaling panahon. Naniniwala ako sa kanya, hindi niya ako pababayaan. Bumalik, imposible yan. Kung gusto niyang bumalik, hindi siya aalis ng tahimik at hindi rin nag-delete ng contact number niya. Napangiti si Zoe. Nanay, tatay, maglakas loob na makipagpustahan sa akin. Ano ang pastahan natin? Tanong ni Aaron. Pastahan tayo kung babalik si Levi sa loob ng 1 buwan. Kung sakaling bumalik siya, lahat kayo ay dapat humingi ng tawad sa kanya. Kumpiyansa na nag-propose si Zoe. Sige, pumayag naman si Aaron. Kung hindi siya babalik, maniniwala ako na iniwan niya ako. Si Zoe ang tumaya base sa tiwala niya kay Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1133. Sige, malaman natin sa loob ng 1 buwan. Sigurado akong sapat na ang 1 buwan para matapos ni Levi ang anumang ginagawa niya. Sumang-ayon kaagad si Aaron sa panukala ng kanyang anak. Panalo tayo sa taya na ito. Alam ng lahat na hindi na babalik si Levi. Gayunpaman, masyadong nagtiwala si Zoe kay Levi. Siya ay umaasa at maasahin sa mabuti. Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Levi ng 1 buwan, ito ay nagsisilbing isang paraan ng pag-aliw para sa kanya at iba pa sa kanyang pagtitiwala sa kanya. Sige, settled na. Kung hindi bumalik si Levi sa 1 buwan, ipapadala kita sa ibang bansa para ipanganak ang sanggol, at walang makakapidyo sa akin. Tuwang-tuwa si Meredith. Tumango si Zoe, fine. Kung hindi siya bumalik sa 1 buwan, maglalakbay ako sa ibang bansa. Kung mangyayari iyon, kailangan kong problemayan si Logan para gawin ang mga organisasyong pagsasaayos. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Isang salita mula sa akin at naayos na. Saglit na nag-alinlangan si Aaron bago siya nagsabi, Zoe, dapat mong pag-isipan ang isyu tungkol sa pangalan ng pamilya ng bata. Malinaw na ipinagbabawal ng angkan ng Garrison ang bata na dalhin ang pangalan ng kanilang pamilya. Kung pipilitin mo, maaaring magkaroon ito ng malubhang kahihinatnan. Iminumungkahi ko na ang bata ay magdala ng iyong sariling pangalan ng pamilya. Tumango ulit si Zoe. Lahat tama. Kung hindi babalik si Levi pagkalipas ng 1 buwan, dadalhin ng bata ang pangalan ng aking pamilya. Ngayon, ang lahat ay nakadepende sa kinalabasan sa loob ng 1 buwan. Nagsimulang maiyak si Emma. Anak, anong ginagawa mo? Bumalik ng mabilis. Kung hindi mo gagawin, ang iyong anak ay magdadala ng pangalan ng pamilya ng Lopez. Gayunpaman, hindi naging masama ang sitwasyon pagkatapos ng pagkawala ni Levi. Halimbawa, ang panghuling kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa Morris Group ay ipinasa na kay Zoe. Bukod dyan, ang nagtanong daang kilalang pamilya sa Northampton ay nagpahayag na kanilang paprotektahan si Zoe sa lahat ng mga gastos at magiging sa kanyang mga utos. Nakaaaliw ito kay Zoe.
Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang bumuo at siya ay umaasa sa katapusan ng buwan. Sigurado siyang babalik si Levi. Samantala, dumating si Levi sa North Base 1. Nakipag-away na siya sa Blood King Palace. Ang Blood King Palace ay talagang mas malakas kaysa 3 taon bago. Sa sandaling inilipat si Levi mula sa Northampton, sina Zoe at Emma ay agad na nahulog sa ilalim ng maingat na mga tingin ng mga nasa ibang bansa. Sa isang isla sa ibang bansa, isang grupo ng mga tao na may iba't ibang kulay ang balat ay nagpupulong. Ang namumuno sa pulong ay si Tenichi, ang strategist ng militar mula sa Razor niya. Kahit na inilipat si Levi, hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Dapat nilang siguraduhin na si Levi ay talagang umalis sa Northampton. Ilang sandali ang nakalipas, nakatanggap sila ng balita na dumating si Levi sa North Base 1 at nakipaglaban sa Blood King Palace. Gayunpaman, hindi sila agad kumilos nang matanggap ang balita. Para makakilos sila, kailangan nilang magkaroon ng pagpupulong at kailangan munang magtipon ng sapat na katalinuhan. Ginoo Watanabe, iminumungkahi ko na kumilos tayo kaagad at magpadala ng mga tao sa Erudia para hulihin siya. May nagpropose sa grupo. Lahat sila ay naiinip. Umiling si Tenichi. Hindi. Ang aking katalinuhan ay nagpapakita na may mga piling mandirigma na nagpoprotekta sa kanya. Baka may mga naghihintay na para tambangan tayo. Kahit na matagumpay nating makuha siya, napakalaki ng pagkawala. Mabilis na sumagot ang iba, kung ganoon nga, ano ang dapat nating gawin? Ang Diyos ng digmaan ay nailipat na. Ito ay isang gininto ang pagkakataon na hindi natin dapat mawala. Hindi. Nakatanggap ako ng balita sa isang buwan, iiwan ni Zoe si Erudia para ipanganak ang kanyang anak. Once the time comes, natigilan si Tenichi at ngumisi ng masama, lalagyan ng nobela. Totoo yan. Maaaring hindi natin siya mahawakan kay Erudia, ngunit kapag umalis na siya, magagawa lang iyon na magagawa na natin ang anumang gusto natin noon. Bulalas ng isa pang tao. Lahat ay may mga ngiti sa mukha. Sige, gawin ang mga paghahanda. Sa oras na umalis si Zoe sa Erudia, kikilos na kami kaagad. Naplano ni Tenichi ang lahat ng perpekto. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1134. Hindi alam ni Zoe at iba pa ang panganib na patuloy na sumusulong sa kanila. Ang banta ay hindi ginawa ng angkan ng garrison, ngunit sa halip, ito ay mga puwersang matatagpuan sa ibang bansa. Naisip ni Logan na marami siyang koneksyon sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay minamanipula ng marami. Hindi akalain ni Zoe na ang lahat ay magbabago ng husto pagkalipas ng isang buwan. Pero sa ngayon, ligtas siya. Si Percy at marami pang ibang mandirigma ay lihim na nagpoprotekta sa kanya. Handa nilang ialay ang kanilang buhay para protektahan siya. Available din ang Amethyst Guards. Kaya, ang kaligtasan ni Zoe ay mahusay na protektado. Gayunpaman, natatakot si Percy sa anumang uri ng paglusot ng mga malalakas na kaaway. Dahil ang utos na nagpatawag kay Levi ay nasa pinakamataas na antas, ang pagbaba nito na ang lahat ay dapat panatilihing lihim. Hindi nang ahas si Percy na ibunyag ang anuman. Kaya lang niyang manatiling matatag at tanggapin ang sarili na protektahan si Zoe. Hindi nagtagal bago nakarating sa Garrison Clan ang balita tungkol sa pagkawala ni Levi. Ano? Tama kami. Tumakas si Levi. Hindi makapaniwala sina Damian at Tyrone. Hindi talaga nila sinasadya noong una nilang sinabi. Dahil dito, ang pagkawala ni Levi ay ganap na hindi inaasahan. Tama iyan. Tumakas si Levi. Pati contact number niya, na-delete na. Nakatanggap ng kumpirmasyon sina Damian at Tyrone. Tumawa si Tyrone at sinabing, anak ito ni Emma. Ang duwag. Isang wimp. Hindi ako makapaniwala na gusto niya akong maging anak. Mangarap pa. Napabuntong hininga si Damian. Akala ko siya ay isang maprinsipiong tao na haharap sa anumang hamon. Sino ang nakakaalam na siya pala ay naging duwag na tumakas dahil lang sa babala mo, ama? Hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng angkan ng garrison. Nakakahiya naman. Ang katotohanan na taglay niya ang parehong pangalan ng pamilya ay nagdala ng kahihiyan sa angkan ng garrison. Hindi ako makapaniwalang tumakas talaga siya. Pangungot siya ni Tyrone. Noon pa man ay mataas ang tingin nila sa kanilang sarili.
Ang serye ng mga agresibong kilo at paghihiganti mula kay Levi ay itinuring na walang saysay na pakikibaka sa kanilang isipan. Ngayong nakatakas na si Levi dahil sa isang simpleng banta, mas lalong tumindi ang panghahamak na nararamdaman nila para sa kanya. At nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamanin ako at angkan ng Garrison. Kahit sabihin na gusto niyang pagsisihan natin ang ginawa natin. Ha? Anong katawa-tawa? Ipinagpatuloy ni Tyrone ang mapang-asar niyang pahayag bago iniba ang topic. Damian, alamin kung nasaan si Levi. Siyempre, rest assured I will locate him. Sa tingin ba niya ay makakatakas na lang siya ng ganoon? Ang ganyang wishful thinking, sisiguraduhin kong mapapahiya siya at tatawanan ng buong Erudia. Malamig na ngumisi si Damian. Lumipas ang araw, wala pa rin si Levi. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Walang landas na naiwan sa lahat, lalagyan ng nobela. Sa lahat ng ito, si Iris kasama ang mga Lopez at Black na pamilya ay hinahanap ni Levi. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hindi lang sila ang hindi mahanap si Levi, gayunpaman, kahit si Damian ay hindi mahanap ang kahit kay titing na bakas ng kinaroroonan ni Levi. Lingid sa kanilang kaalaman, imposible talaga para sa kanila na makahanap ng anumang impormasyon tungkol kay Levi. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang espesyal na misyon na may pinakamataas na antas ng pagiging kumpidensyal. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit ganap na hindi masubaybayan si Levi. I've tried my best pero hanggang ngayon wala pa. Natarante si Damian. Anyway, parang wala na talaga si Levi. Anong biro? Humagalpak ng tawa si Damian. Naalala niya ang matapang at sinabi ni na Levi at Emma sa kanilang nakaraang pagtatagpo. Ngayon tila ang mga iyon ay mga walang laman na banta na walang layunin maliban sa komedya na halaga. Sa huli, tumakas si Levi gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang binti. Sa isang kisap mata, ang pagkawala ni Levi ay lumalapit sa isang buwang marka. Ito ang huling araw bago matapos ang oras. Nanlumo si Zoe ngunit mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa. Naghihintay pa rin siya sa pagpapakita ng kanyang bida. Buong buwan, hinihintay niya ito. Zoe, sumuko ka na. Hindi na siya babalik. Nagdilim ang langit at hindi nagpakita si Levi. Nadurog ang puso ni Zoe nang masira ang kanyang pag-asa at inaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1135. Hindi alam ni Zoe at iba pa ang panganib na patuloy na sumusulong sa kanila. Ang banta ay hindi ginawa ng angkan ng Garrison, ngunit sa halip, ito ay mga puwersang matatagpuan sa ibang bansa. Naisip ni Logan na marami siyang koneksyon sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay minamanipula ng marami. Hindi akalain ni Zoe na ang lahat ay magbabago ng husto pagkalipas ng isang buwan. Pero sa ngayon, ligtas siya. Si Percy at marami pang ibang mandirigma ay lihim na nagpoprotekta sa kanya. Handa nilang ialay ang kanilang buhay para protektahan siya. Available din ang Amethyst Guards. Kaya, ang kaligtasan ni Zoe ay mahusay na protektado. Gayunpaman, natatakot si Percy sa anumang uri ng paglusot ng mga malalakas na kaaway. Dahil ang utos na nagpatawag kay Levi ay nasa pinakamataas na antas, ang pagbaba nito na ang lahat ay dapat panatilihing lihim. Hindi nang ahas si Percy na ibunyag ang anuman. Kaya lang niyang manatiling matatag at tanggapin ang sarili na protektahan si Zoe. Hindi nagtagal bago nakarating sa Garrison clan ang balita tungkol sa pagkawala ni Levi. Ano? Tama kami. Tumakas si Levi. Hindi makapaniwala sina Damian at Tyrone. Hindi talaga nila sinasadya noong una nilang sinabi. Dahil dito, ang pagkawala ni Levi ay ganap na hindi inaasahan. Tama iyan. Tumakas si Levi. Pati contact number niya, na-delete na. Nakatanggap ng kumpirmasyon sina Damian at Tyrone. Tumawa si Tyrone at sinabing, anak ito ni Emma. Ang duwag. Isang wimp. Hindi ako makapaniwala na gusto niya akong maging anak. Mangarap pa. Lalagyan ng nobela. Napabuntong hininga si Damian. Akala ko siya ay isang maprinsipyong tao na haharap sa anumang hamon. Sino ang nakakaalam na siya pala ay naging duwag na tumakas dahil lang sa babala mo, ama? Hindi siya karapat-dapat na maging bahagi ng angkan ng Garrison. Nakakahiya naman. Ang katotohanan na taglay niya ang parehong pangalan ng pamilya ay nagdala ng kahihiyan sa angkan ng Garrison.
Hindi ako makapaniwalang tumakas talaga siya. Pangungutya ni Tyrone. Noon pa man ay mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang serye ng mga agresibong kilo at paghihiganti mula kay Levi ay itinuring na walang saysay na pakikibaka sa kanilang isipan. Ngayong nakatakas na si Levi dahil sa isang simpleng banta, mas lalong tumindi ang panghahamak na nararamdaman nila para sa kanya. At nagkaroon siya ng lakas ng loob na hamanin ako at angkan ng Garrison. Kahit sabihin na gusto niyang pagsisihan natin ang ginawa natin. Ha? Anong katawa-tawa? Ipinagpatuloy ni Tyrone ang mapang-asar niyang pahayag bago iniba ang topic. Damian, alamin kung nasaan si Levi. Siyempre, rest assured I will locate him. Sa tingin ba niya ay makakatakas na lang siya ng ganoon? Ang ganyang wishful thinking, sisiguraduhin kong mapapahiya siya at tatawanan ng buong Erudia. Malamig na ngumisi si Damian. Lumipas ang araw, wala pa rin si Levi. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Walang landas na naiwan sa lahat. Sa lahat ng ito, si Iris kasama ang mga Lopez at Black na pamilya ay hinahanap ni Levi. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hindi lang sila ang hindi mahanap si Levi, gayunpaman, kahit si Damian ay hindi mahanap ang kahit kay titing na bakas ng kinaroroonan ni Levi. Lingid sa kanilang kaalaman, imposible talaga para sa kanila na makahanap ng anumang impormasyon tungkol kay Levi. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa isang espesyal na misyon na may pinakamataas na antas ng pagiging kumpidensyal. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit ganap na hindi masubaybayan si Levi. I've tried my best pero hanggang ngayon wala pa. Natarante si Damian. Anyway, parang wala na talaga si Levi. Anong biro? Humagalpak ng tawa si Damian. Naalala niya ang matapang at sinabi ni na Levi at Emma sa kanilang nakaraang pagtatagpo. Ngayon tila ang mga iyon ay mga walang laman na banta na walang layunin maliban sa komedya na halaga. Sa huli, tumakas si Levi gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang binti. Sa isang kisap mata, ang pagkawala ni Levi ay lumalapit sa isang buwang marka. Ito ang huling araw bago matapos ang oras. Nanlumo si Zoe ngunit mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa. Naghihintay pa rin siya sa pagpapakita ng kanyang bida. Buong buwan, hinihintay niya ito. Zoe, sumuko ka na. Hindi na siya babalik. Nagdilim ang langit at hindi nagpakita si Levi. Naduraj ang puso ni Zoe nang masira ang kanyang pag-asa at inaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1136. 30 araw na siyang naghihintay para sa pagbabalik ni Levi, ngunit hindi siya bumalik. Nawala na ang lalaking iyon, o kung tutusin, tumakas siya habang iniiwan ang kanyang pamilya. Lahat sila ay higit na batid sa katotohanan na kung si Levi ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha sa loob ng isang buwan sa ilalim ng mga sitwasyong ito, malamang na hindi na siya muling magpapakita. Kahit anong pilit ni Zoe na magtiwala kay Levi, ngayon, dapat niyang tanggapin ang realidad na wala na si Levi, lalagyan ng nobela. Gayunpaman, walang bakas ng galit sa mukha niya. Ang tanging emosyon na makikita sa kanyang mukha ay ang mga bahid ng luha na umaagos sa kanyang pisngi. Thud. Nawalan ng malay si Emma dahil ang lahat ay napakabigat para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na uunahin ng anak niya ang mga interes nito kaysa sa pamilya nito, tulad ng ginawa sa kanya noon ni Tyrone. Sina Silas at Russell ay parehong nasa estado ng pagkabalisa. Nahulaan na nila na tiyak na may misyon si Levi, na nagpapaliwanag kung bakit wala siyang pagpipilian kundi umalis ng walang salita. Gayunpaman, hindi sila pinayagang ibunyag sa kanila ang tunay na pagkakakilanlan ni Levi. Ito ay magandang balita. Ang pag-alis ni Levi ay talagang isang magandang bagay para sa amin. Kung bumalik siya, ito ay magsasabi ng kapahamakan para sa amin dahil nasaktan niya ang angkan ni Garrison. Parehong natuwa sina Harry at Robert. Pati si Meredith, excited din. Tama iyan. Sinabi ni Tyrone na magiging maayos ang lahat hanggat hindi gagamitin ng sanggol ang apelyido ng mga Garrison. Kahit na hindi sila maaliw sa pamilyang Garrison, hindi na ito mahalaga dahil ang Morris Group at ang pinakakilalang pamilya sa Southampton ay nasa ilalim ng kontrol ni Zoe. Ito lamang ay sapat na upang lumikha ng kalagayan ng kanilang pamilya. Zoe, dapat mong tanggapin ang realidad na pinabayaan mo ni Levi. Oras na para magsimula ka ng panibago. Tama iyan.
Kalimutan mo na siya. Dapat kang magpatuloy para sa kapakanan ng iyong anak. Nagsimulang magbigay ng payo ang lahat. Pinunasan ni Zoe ang mga luha niya. Sa kanyang mga mata na puno ng determinasyon, sinabi niya, "Tatay, Nanay, natalo ako sa pastahan. Maniniwala ako na tumakas si Levi ngayon. Iniwan niya ako at ang bata." Mula sa malungkot na ekspresyon ni Zoe, masasabi ng lahat kung gaano siya nadismaya kay Levi. Siguradong heartbroken siya ngayon. This time, nasaktan na talaga siya ni Levi. 6 na taon na ang nakakalipas, handa siyang maghintay sa kanyang pagbabalik dahil alam niyang na-frame siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay ganap na naiiba sa oras na ito. Samantala, si Emma na katatapos lang magkamalay ay hindi napigil ang humagulgol. Ang mga bagay ay nawalan ng kontrol, patungo sa direksyon na taliwas sa lahat ng kanyang inaasahan. "Anak ko, Levi, please bumalik ka." Iginala ni Zoe ang kanyang mga mata sa kabuuan bago ibinalita, "Idinedeklara ko na mula ngayon, ako, si Zoe Lopez, ay puputulan ang relasyon kay Levi Garrison. Hindi ko na siya asawa o ama ng baby ko." "Hindi," sigaw ni Emma sa kanyang buong, ngunit walang epekto. "Pangalawa, ang baby ko ang kukuha ng apelyido ko bilang Lopez. Pangatlo, titira ako sa ibang bansa sa mga huling buwan ng aking pagbubuntis hanggang sa maipanganak ko ang sanggol." Inihayag ni Zoe ang 3 pinakamahirap na desisyon sa buong buhay niya sa isang pagkakataon. Matigas at determinado ang boses niya dahil ang taong dapat ay nandyan para sa kanya ay tumakas, iniwan siya, at ngayon ay maaasahan na malaman niya ang kanyang sarili. "Masaya ako para sa iyo, Zoe. Napagpasyahan mo na sa wakas na mag-move on. Pagkalipas ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay nakita mo na ang tunay na kulay ni Levi. Natutuwa akong sa wakas ay alam mo na si Levi ay walang iba kundi isang makasariling tusok." Hindi napigilan ni Caitlyn at ng iba pa na magiging emosyonal. "At ikaw?" Inilipat ni Meredith ang tingin kay Emma. "Mula ngayon, hahayaan mo na si Zoe, at huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Mula ngayon, ang pamilya Lopez ay walang kinalaman sa sinuman mula sa pamilyang Garrison. Wala ring relasyon sa iyo ang baby ni Zoe." "Mo." Biglang naalala ni Zoe na hindi na niya dapat tawaging nanay siya, kaya binago niya ang paraan ng pagtawag kay Emma. "Tita Emma, umalis ka na at bumalik sa Southampton. Paalam." Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1137. "Zoe, pwede bang hayaan mo akong alagaan ka? Bakit hindi mo ako hayaang manatili sa tabi mo dahil ako ang nag-aalaga sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa lahat ng oras na ito? At saka, gusto kong bumawi para sa iyo sa ngalan ni Levi. At least, please let me stay until you deliver the baby." Same time na pakiusap ni Emma. Sinang-ayunan naman siya ni Caitlyn at Aaron. "Tama siya, Zoe, bakit hindi mo siya patuloyin? Naniniwala kaming maalagaan kanya ng mabuti." Napansin nila kung gaano kaseloso si Emma sa pag-aalaga kay Zoe. Maging si Caitlyn mismo ay kailangang umamin na hindi niya kayang gawin ang ginawa ni Emma, na kinuha ang bawat bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sa totoo lang naisip niya na kahit isang yaya ay hindi makakabuti kay Emma. Sige, pwede na siyang magstay. Kung tutuusin, inalagaan niyang mabuti si Zoe. Nagpaubaya si Meredith. Gayunpaman, umiling si Zoe at ibinigay ang huling salita. "Hindi, kailangang umalis ni Tita Emma. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng oras na ito." Hindi siya magpapatinag sa bagay na ito. "Pero, huwag kang mag-alala, Tita Emma. Maaari kang palaging pumunta at makita ang sanggol kung gusto mo. Siyempre, mas maganda kung pwede mo kaming iwan." Mahina ngunit matatag ang kanyang boses, na nilinaw na pinahintulutan si Emma na bisitahin ang sanggol, ngunit hindi siya kailanman kikilalanan bilang lola ng sanggol. Ang pagiging matatag ni Zoe ay tiyak na higit sa inaasahan ng lahat. Tapos papakinggan natin si Zoe. "Dapat umalis ka na. Wala na tayong kinalaman sa pamilya Garrison mula ngayon." Hinabol ni na Caitlyn at Aaron si Emma. Walang pagpipilian si Emma kundi bumalik sa Southampton. "Zoe, humanda ka, aalis na tayo agad ng bansa. Lahat kami ay huminto sa aming mga trabaho, at sasamahan ka namin hanggang sa may hatid mo ang sanggol," sabi ni Caitlyn. Ang pamilyang Black at Lopez ay nag-book ng pribadong jet patungong Korea,
isang bansang kilala sa mataas na kalidad at sistema ng pangangalagang pangkalusugan nito, na hindi kalayuan sa Erodia. Nakapag-ayos na rin si Logan sa bansang iyon noon pa man. Ang jet ay nakatakdang lumipad sa hapon. Lingid sa kaalaman ni Zoe at Emma, binabantayan ni Tenichi ang bawat galaw nila. Darating si Zoe Lopez sa Kirea ng hating gabi. Mayroon kaming lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang ruta ng motorcade at pag-aayos ng lakas tao. Maghanda, mahal kong mga kapanalig. Ito ay higit pa sa sapat kung nasa ating mga kamay si Zoe, ngunit mas mabuti kung mahuli din natin si Emma Jones. Magkakaroon tayo ng mas maraming bargaining chips kung makapture natin silang dalawa. Inihanda ni Tenichi ang lahat. Mahuhuli nating dalawa. Sa hapon, sumakay sa jet ang mga Lopez at ang Black kasama si Zoe kasama ang kanilang mga paramedic. Nakatakdang lumampas ang pribadong jet sa kabisera ng Kirea sa Stellar International Airport. Hindi nila alam na si Tenichi, ang taong natalo ni Levi, ay nagtakda ng isang ambush para sa kanila sa paliparan. Nilinis na niya ang airspace, itinigil ang lahat ng flight, at nawalan ng laman ang buong paliparan. 10,000 mga elite ang nagkukubli ngayon sa kadiliman, naghihintay na ilunsad ang kanilang mga pag-atake sa sandaling lumapag ang jet. Samantala, kararating lang ni Emma sa Southampton nang tambangan siya pabalik sa Edinburgh Manor dahil naghihintay sa kanya ang mga elite ni Tenichi, lalagyan ng nobela. Habang si Tenichi ay abala sa pagkuha ng parehong Zoe at Emma, si Levi, sa kabilang banda, ay natigil sa North Base 1, na nakikipaglaban sa isang buhay at kamatayan na labanan laban sa mga baliw ng Blood King Palace. Ang pribadong jet mula sa Northampton ay lumalakad ng ligtas at maayos sa Stellar International Airport. Nakaupo sa control tower, malinaw na nakita ni Tenichi ang runway. Nandito na si Zoe Lopez. Humanda, lahat. Aatake tayo sa sandaling lumitaw siya. Naka-standby ang mga tauhan ko sa labas ng airport. Bilisan na natin bumaba ng eroplano, udyok ni Logan. Nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila, bumaba si Zoe at iba pa sa eroplano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1138. Sa North Base 1, isang labanan ang naganap sa malawak na glacier. Ang larangan ng digmaan ay nabautizimuhan sa dugo at effluvium ng kamatayan habang ang mga bangkay ay nakakalat sa lahat ng dako. Nilabanan ni Levi at ng kanyang mga tauhan ang isa pang alon ng mabangis na pag-atake ng Blood King Palace at ngayon ay nagpapahinga at muling inaayos ang kanilang sarili. Nakaupo sa isang malaking bato, humihit-hit si Levi ng kanyang tabako nang bigla na lang, gumapang ang pagkabalisa sa kanyang puso habang siya ay pinagpawisan ng malamig. Parang na-trigger ang kanyang extrasensory perception, at ito ay isang kakaibang pakiramdam na hindi pa niya naranasan noon. O hindi, may masamang nangyari. Nakaramdam ng kilabot si Levi na baka may nangyari kay Zoe at sa kanyang ina. Gayunpaman, dahil siya ay nasa confidential at lihim na misyon ni Erodia, hindi niya posibleng ilaan ang kanyang mga tauhan para sa kanyang mga pribadong gawain sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Kahit alam niyang hindi kakayanin ni Percy ang mga pag-atake kung sila ay itatakdang target ng kanyang kaaway, ngayon lang siya makakaasa. Masama ito. Siguradong nasa napipintong panganib sina Zoe at Inay. Si Levi ay basang-basa sa malamig na pawis dahil hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Kung hindi siya naruroon para protektahan ang kanyang pamilya kapag kailangan nila, hindi siya maaasahang asawa o anak. Ngunit sa kalagayan ngayon, maaari lamang siyang pumili sa pagitan ng kanyang bansa o ng kanyang pamilya. Sa katunayan, karamihan sa mga sundalo ni Erodia ay nahaharap sa parehong suliranin gaya ni Levi. Hindi sila makakasama ng kanilang mga magulang, asawa, at mga anak dahil pinagkatiwalaan sila ng mga misyon. Ang ilan sa kanila ay maaaring makaligtaan ang ilan sa mga pinakamahalagang kaganapan sa buhay dahil doon. Kahit na sila ay gumugulo ng oras sa kanilang pamilya, ang mga sundalo ay dapat na nasa tabi ng militar at tumatawag at umalis tuwing sila ay nakatanggap ng mga utos. Hindi maiiwasan na madismaya ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay, at maaaring malayo sila sa kanilang mga kaibigan. Gayunpaman, wala silang pagpipilian dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang bansa. Ang kanilang pananalig ay nagbigay daan sa mga mamamayan, kanilang mga pamilya, at mga kaibigan na mamuhay ng mapayapa at matatag na buhay. Hindi lamang ang mga sundalo,
Ngunit marami mula sa iba't ibang industriya ay nahaharap din sa parehong sitwasyon na katulad nila. Ang mga taong ito ay ang mga nag-ambag sa pag-unlad ni Herodia, ngunit patuloy din silang hindi naiintindihan ng kanilang mga malapit sa parehong dahilan. Lingid sa kaalaman ng sinuman, mayroong isang grupo ng mga tao na hindi makasarili na handa silang mag-ambag ng lahat ng kanilang oras at pagsisikap na kapalit ng magandang kinabukasan ng bansa. Dahil sa mga kabayanihang tulad nila na nagpapasal ng krus kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga mamamayan na mamuhay ng matiwasay. Ang katatagan ng bansa ay bunga ng mga sakripisyo ng hindi mabilang na mga taong tulad ni Levi. Dahil pinagkatiwalaan ang misyon na sirain ang Blood King Palace at protektahan ang kanyang bansa, dapat niyang talikuran ang kanyang pamilya kahit na ang kanyang asawa ay nagdadalang tao sa kanyang sanggol. Diyos ng digmaan, wala kaming pakialam kung makatanggap kami ng parusang militar dahil sa hindi pagsunod sa mga utos. Payagan mo kaming bumalik para iligtas sina Tita Emma at Zoe. Nagboluntaryo si Asher Dragon nang mapansin ang pamumutla sa mukha ni Levi. Lumuhad sa harap ni Levi ang White Tiger na puno ng dugo ang katawan. Tama iyan, God of War, iligtas natin si Zoe kahit na mangangahulugan ito ng pagsuwi sa utos ng militar. Handa kaming tanggapin ang anumang parusa. Pareho silang hindi gustong makita sina Zoe at Emma na nasa panganib. Pumalakpak, pumalakpak, hindi nagtagal, sumunod ang lahat ng mga kawal at lumuhad sila sa harap ni Levi. Itinaas ni Levi ang kanyang ulo, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha habang binibigkas niya ang kanyang mga ngipin. Ang utos ng militar ay ganap, walang makakasuwi dito. Bilang pinuno ng pangkat, dapat akong magpakita ng magandang halimbawa. Ito na ang katapusan ng talakayan, at huwag na itong uulitin. Mula sa sandaling isuot niya ang kanyang uniforme ng militar at tumuntong sa larangan ng digmaan, hindi na niya hawak ang pagkakakilanlan bilang asawa, anak, o ama ng sinuman. Bilang sundalo ni Herodia, dapat niyang unahin ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa kanyang bansa kaysa sa kanyang pribadong gawain. Napaiyak si Phoenix. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Siguradong nasa napipintong panganib sila ngayon. Lumipas ang isang buwan, at tiyak na naghanda si Tenichi para sa paghihiganti. Uupo na lang ba tayo dito at hahayaan siyang saktan sina Zoe at Tita Emma? Lalagyan ng nobela. Sir, ang Blood King Palace ay bumalik. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1139. Nasa dulo ng kanyang lubod si Levi nang bumalik sa Blood King Palace na may isa pang alon ng pag-atake. Ang lahat ng mga sundalo ay nangangailangan ng enerhiya dito dahil sila ay nakaharap sa isang kaaway na lakas. I charge forward sa aking utos. Ibinigay ni Levi ang kanyang utos, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Chuff, chuff, chuff. Sa sandaling iyon, isang Dragonite helicopter ang lumapag sa ice sheet. Ilang Dragonites ang tumalon palabas ng helicopter at agad na tumakbo papunta kay Levi. Sa susunod na sandali, lahat sila ay nakaluhod sa isang tuhod sa harap niya. Pagbati Diyos ng digmaan, pwede magpaputok dahil nandito kami na may apurahang balita. Ano ito? Bumilis ang tibok ng puso ni Levi. Natarante rin ang iba. Naglakbay ba ang mga Dragonites mula sa Oakland City upang dalhin sa kanila ang isa pang masamang balita? Ngumiti ang isa sa mga Dragonites at nagtanong, Diyos ng digmaan, nag-aalala ka ba sa kaligtasan ng iyong pamilya? Tumango si Levi. Oo, sobrang nag-aalala ako sa kanila. Ang mga natalo ko dati ay tiyak na target ang pamilya ko kapag umalis na ako sa tabi nila. Dahan-daang ipinaliwanag sa kanya ng Dragonite, huwag kang mag-alala, Diyos ng digmaan. Napansin din ng gobyerno ang iyong pag-aalala. Ang muling paglitaw ng Blood King Palace ay bahagi ng pagsasabuatan ni Tenichi, ang strategist ng militar ng Reysol niya. Ginawa niya ang lahat ng ito para paalisin ka kay Herodia para samantalahin niya ang pagkakataong makuha ang pamilya mo at banta ka kasama nila. Nagulat si Levi at tuwang-tuwa. Alam ng gobyerno ang pagsasabuatan ni Tenichi, ibig sabihin ay ligtas na sina Inay at Zoe ngayon. Nakangiting tiniyak ng Dragonite sa kanila, lahat ng mga sundalong lumalaban para sa bansa, hindi mo kailangang mag-alala para sa iyong pamilya. Si Herodia ang magiging pinakamatibay mong backup. Libu-libong milyong sundalo ang naantig sa muling pagtiyak. Hindi maiiwasan na, bilang isang sundalo,
maaaring kailanganin silang pumili sa pagitan ng kanilang minamahal sa bansa at pinakamamahal na pamilya. Sa kabutihang palad, sila ay ipinanganak sa Erudia, isang bansa na ang pamahalaan ay nagpoprotekta sa kanilang pamilya habang sila ay nasa frontline, na nagtatanggol sa bansa. Diyos ng digmaan, ang iyong asawa at pamilya ay nagtungo kay Kirea. Naduraj ang puso ni Levi. Si Zoe ay talagang pumunta sa ibang bansa. I guess she hates me to the core now. Mahina niyang tinanong, ligtas ba sila? Si Tenichi ay nagpapadala ng hindi bababa sa 10,000 elite sa Stellar International Airport. Aatake sila pagdating ng asawa mo sa airport. Sa biglaang pagbabago ng tono, binigyan siya ng mga Dragonites ng nakapagpapatibay na balita, lalagyan ng nobela. Sino ang pinadala mo? Curious na tanong ni Levi. Windsor Campbell. Siya. Huminga ng malalim si Levi, at nagbago ang kanyang ekspresyon nang banggitin ang pangalang iyon. Si Windsor Campbell ang kanyang nag-iisang katunggali sa buong Erudia. Noon, nang talunin niya ang 18-Nation Alliance of God-class fighters, pangalawa lang sa kanya ang mga nagawa ni Windsor. Siya ay kinoronahan bilang Diyos ng Digmaan, habang si Windsor ay tumanggap ng titulong Azure. Si Windsor ay isang cold-blooded at walang awa na lalaki. Tulad ng ipinapahiwatig ng kanyang titulong Azure, siya ay tila isang buhay na sagisag ng pagkawasak. Noon, nakatanggap siya ng maraming pagbubunyi pati na rin ng mga batikos sa kanyang ginawang paglipol sa mga bihag sa digmaan. Nang maglaon, sa ilang kadahilanan, nagpa siya ang militar na ilipat siya sa Oakland City. Hindi siya maaaring maging katulad ni Levi dahil sa kanyang pagiging uhaw sa dugo, ngunit hindi may kakaila na siya ay isang karapat-dapat na kalabanan na pangalawa lamang sa huli sa mga tuntunin ng kanyang husay sa pakikipaglaban at husay sa digmaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1140. Siya ay higit na isang makapangyarihang mandirigma kaysa isang koronel. Natutuwa ako na mayroon akong Azure. Si Levi ay kapwa-gamaan ang loob at labis na naantig. Alam ng lahat kay Erudia na ang Diyos ng digmaan at si Azure ay hindi kailanman magkasundo. Halos magkaaway sila. Kung hindi dahil pareho silang makapangyarihang pinuno ng militar ng Erudia, nakipaglaban sila hanggang sa mapait na wakas. Walang sino man sa Erudia ang nangahas na suwayan si Levi maliban kay Azure, aka Windsor Campbell. Hindi siya nasisiyahan sa pagiging Diyos ng digmaan ni Levi dahil naniniwala na siya na may kalamangan siya kay Levi at dapat siyang may titulo. Walang tigil ang kanilang puot sa isa't isa. Mula sa naunawaan ni Levi, sa anumang pagkakataon ay hindi protektahan ni Windsor si Zoe para sa kanya, ngunit ginawa niya. Ipinakita nito kung gaano kalaki ang nagawa ni Erudia para hikayatin si Windsor na tulungan siya. Sinasalamin din nito ang kanyang pagpayag na isantabi ang kanyang mga personal na sama ng loob kapag nasa harap ng mga interes ni Erudia. Hanga ako, Windsor. May utang ako sa iyo. Natatawang sabi ni Levi. Kahit na kailangan niyang ibigay ang kanyang titulo kay Windsor pagkatapos nito, mas handang gawin niya ito. Diyos ng digmaan, dumating na si Azure sa Kirea. Ang iyong asawa ay nasa ligtas na mga kamay. Ang tatlong alagad ni Azure, sina Bolgon, Zar, at Talon, ay papunta na upang protektahan ang iyong ina. Nakikiusap kami para sa iyong buong katapatan sa pagpapabagsak sa Blood King Palace. Nasa likod mo si Erudia at kasama mo rin kami. Ang mga Dragonites ay umuungal habang sila ay sumasaludo. Sumaludo si Levi at pinangunahan ang kanyang mga tauhan sa pagpuksa sa Blood King Palace. Sa isang lugar sa paligid ng Joneses, Edburg Manor sa Southampton. Nang malapit ng mag-aklas ang mga dayuhang elite fighters, naramdaman nilang may mali. Bago nila namalayan, umaagos na ang dugo sa likod ng kanilang leeg. Sa katunayan, ang mga lalaking iyon ay mga virtuoso sa kanilang larangan. Ngunit ang mga taong kalaban nila ay mas malupit at uhaw sa dugo, Bolgon, Zar, at Talon. May pagkakahawig sila sa kanilang Panginoon, si Azure. Sila ay malupit, walang awa, at hindi nagpapakita ng awa. Hindi nasaktan si Emma. Samantala sa Stellar International Airport ng Kirea. Nakita ni Tenichi Watanabe si Zoe sa big screen. Sa aking utos, nang sisiga na sana siya ng kanyang utos, naamoy niya ang dugo. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang makita ang lahat ng kanyang mga tauhan na nakahiga sa isang pool ng dugo, lalagyan ng nobela.
May nakita sa kanya. Ito ay isang payat na matangkad na figure sa maskara ng devil. Ang aso ni Erudia. Azure. Napalunok si Tenichi. Sabihin mo sa mga tauhan mo na umatras. Huwag mo akong gawing kamatayan sa lahat. Si Zoe ay nasa ilalim ng aking bantay at walang humahawak sa kanya. Utos ni Windsor. Ipinahayag ni Tenichi ang kanyang hindi paniniwala. Paano naging posible ito? Dapat kang maging masama sa Diyos ng digmaan. Bakit ka pumunta sa lahat para protektahan ang babae niya? Hindi ito kapanipaniwala. Alam ng lahat na ang Diyos ng digmaan at Azure ay magkaaway mula pa noon. Talaga, tama ka. Hinding-hindi kami magkasundo ni Levi. Maaring magkagalit tayo sa isa't isa ngunit may nakalimutan kang mahalagang bagay. Kami ay mga tao ng Erudia at walang natakot kay Erudia. Tumagos sa hangin ang mga salita ni Windsor. Hindi pinansin ni Tenichi ang ibinahaging pagmamalaki at pagkamakabayan sa pagitan ni Levi at Windsor para sa kanilang bansa. Sila ay kusang loob na gumawa ng kapayapaan sa harap ng isang karaniwang kaaway. Ang pagiging hindi sumusuko kay Levi ay isang bagay na personal. Ngunit pagdating sa interes ni Erudia, walang lugar para sa mga personal na alitan. Hindi ito kapanipaniwala. Sige. Atras ako. Agad na binawi ni Tenichi ang kanyang mga tauhan. Hindi niya kayang pukawin ang alinman sa Diyos ng digmaan o Azure. Lalo na ang huli na kilala na ganap na mapaghiganti at maghihiganti kahit anong mangyari. Dahil doon, ligtas na si Zoe at ang iba pa at umalis sila nang hindi nasaktan.